Kung ikukumpara sa ibang pampublikong ospital, mas kakaunti ang mga biktima ng paputok sa Philippine Orthopedic Center. Pero isa sa mga biktimang itinakbo roon, kinailangang putulan ng daliri dahil sa sumabog na crying cow. May news to go si Ivan Mayrina. Isa sa mga malakas at iligal na paputok ang crying cow dahil sa laki at lakas ito pag sumabog. Kitang-kita sa kamay ng 16 na taong gulang na si Arvin J. Gillego, epekto nito matapos aksidenteng maputukan sa pagpasok ng bagong taon. Inutusan lamang daw siya ng kapitbahay na paputukin ito at ang naging resulta, disgrasya. Sabog ang halos kalahati ng kanyang hinliliit, bahagi ng kanyang palasingsingan, pati ang kanyang palad, nagtamo rin ng matinding sugat. Naka-NPO, ibig sabihin wala munang pagkain na pwedeng dumaan sa bibig niya. Kailangan kasi at least 6 hours na wala siyang intake. After nun, most probably maglalagay tayo ng temporary na pins para ma-stabilize yung mga sumabog na buto. And yung part na rin ng gagawin natin is i-debris natin siya, tatanggalin yung mga sira ng laman, yung mga nabubulok na, para makontrol yung possible na infection sa kamay. Ang isa pang biktima na si Florence Agote, naputok naman ng whistle bomb. Sa kabutihang palad, minor injuries lamang ang kanyang tinamo at agad ding pinauwi matapos linisin ng sugat at tinurukan ng kontratetano. Tulad niya, whistle bomb din ang nakadali sa 21 anyo sa lalaking ito na taga Binyan, Laguna. Malaking sugat ang kanyang tinamo sa kanyang daliri. Sa kabuuan, umabot sa 10 na italang biktima sa Philippine Orthopedic Center hanggang alas 7 ngayong umaga, mas mababa sa 13 na naitala nung nakaraang taon. 4 sa mga ito, biktima ng pikulo. May 2 ring kaso ng tinamaan ng ligaw na bala, pero ligtas na sila ngayon. Nananatiling naka-alerto ang ospital dahil posibleng may pahabol pang biktima ngayong unang araw ng taon. Yung mga nasindihan na mapaputok na hindi pumutok, wag na po sanang pulutin kasi yun po yung majority ng mga pasyente natin from January 1 onwards. So kung nakita na nakakalat, basahin na lang, then itapon. Ivan Mayrina, GMA News.